Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at ngayon din po ang linggo ng Mabuting Pastol. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD. Tayo na po magsisimula na po ang ating misa. Si Kristo'y buhay, si Kristo'y buhay. Tulad sa isang binhi, si Kristo'y buhay. Sa pakikibak at katarungan, sa kalaya at kapayapaan, si Kristo'y buhay sa sambayanan. Ipahayag ang mabuting balita sa sangkatauhan. Si Kristo'y kasama natin sa paghubog ng kasaysayan. Ang ibig makarating at makakita'y bigyang pansin. Ang mapaglayang gawa ng bayang inalipin. Si Kristo'y buhay, si Kristo'y buhay. Tulad sa isang binhi, si Kristo'y buhay. Sa pakikibak at katarungan, sa kalaya at kapayapaan, si Kristo'y buhay sa sambayanan. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyang lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, pinagdiriwang natin ang linggo ng Mabuting Pastol. Ito rin, linggo ng pagdadasal para sa mga pagtawag na maging pare, madre at brother. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.
Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos samang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, akain mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abang kawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na ipinagdarangal, na siyang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan ng Diyos na Panginoon,
pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa pooy ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Atong dating tinanggihan, ang siyang naging saligan. Alleluia, alleluia, ang saligan. Alleluia. Aking pinupuri ikaw, Panginoon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Atong dating tinanggihan, ang siyang naging saligan. Alleluia, alleluia, ang saligan. Alleluia. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ay ang aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. O pasalamatan ang Diyos na poon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Atong dating tinanggihan, ang siyang naging saligan. Alleluia, alleluia, ang saligan. Alleluia. Atong dating tinanggihan, ang siyang naging saligan. Alleluia, alleluia, ang saligan. Alleluia. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mabuting balita na ating kaligtasan ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon niyon, sinabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas. Kapag nakikitang dumarating ng asong gubat, iniwan niya ang mga tupa. Palibhasay, hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi ng mga sociologist at philosopher, pag may paradigm shift, nagugulo din ang mga tao. Ang ibig sabihin ng paradigm shift, yung framework nagbabago. Yung balangkas na nakaugalian mo para maunawaan ang mga pangyayari, biglang nagbago. Kagaya ng nangyayari ngayon. Kaya nahihirapan yung mga millennials, yung mga teenagers. Emotional distress sila ngayon. Cognitive dissonance sila ngayon. Nung panahon pa namin, wala kang emotional distress dahil hindi naman nagbabago. Hindi naman nagugulo yung pamilya mo. Wala namang pumunta ng Saudi at saka nasa Florida ngayon. Nagbago ang balangkas ng daigdig. Nahihirapan tayo. Inilarawan po yan, yun ang aking paliwanag ngayon. Nilalarawan ng mga dalubhasa sa Massachusetts Institute of Technology ang realidad ngayon, ang katotohanan tungkol sa buhay ngayon na VUCA. V-U-C-A. Ano pong ibig sabihin ng VUCA? Sabi ng MIT, volatile. Nakikita po ninyo sa inyong screen po yan. Ang ibig sabihin ng volatile, makanti mo lang ng kaunti, sasabog na. Gaya na may mga volatile compounds sa chemicals, masindihan mo ng kaunti yan, o kahit silakbo lang, kahit spark lang, sasabog na. Parang mga ibang gas, at saka yung gasolina, halimbawa. Ang mangalawa, yung U, ay uncertain. Yung daigdig natin ngayon, hindi na natin nauunawaan. At saka, ang uncertain pa kung anong mangyayari bukas. Hindi kagaya ng maliit pa ako sa Mindanao, ganun lang naman ang buhay. Paulit-ulit lang eh. Tag-init, tag-ulan, tapos ngayon, katatapos mo lang mag-aral ng isang computer program, Python 6, paggising mo kinabukasan, Python 12 na eh. Ang pangatlo ay complex. Volatile, uncertain, complex. Maraming factors ang nag-i-influence. So mahirap mo nang mahimay
kung alin doon ang dahilan talaga nitong isang pangyayari. Masalimuot. At ang pang-apat ay ambiguous. Lack of clarity about the meaning of an event. Ano talagang ibig sabihin? Ay lalo na ngayon, ang daming nagpo-post sa social media ng kung ano-ano. Ang daming mga tao ngayon na dahil ambiguous, hindi malinaw kung ano talagang ibig sabihin, pinapalabo pa, ay mas maraming tao ang nahihirapan. Yan, ibinubunga ng mabilis na pagbabago dahil sa science and technology, nagkaroon ng paradigm shift, nagkaroon ng pagbabago ng framework o balangkas sa ating pagkaunawa sa mundo. Paano tayo magkakalusot dito? Dali yan. Mabuting pastol. Anong ginagawa ng mabuting pastol? Psalm 23. Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me through green pastures. Inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Kasi yung mga tupa, hindi umiinom yan pag yung rumaragasa ay yung ilog, hindi umiinom ang mga tupa. Kailangan tahimik ang batis. Hindi masyadong mabilis, hindi maingay, hindi mabilis ang pagdaloy. Pinapanumbalik ang aking kalakasan. Pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Though I walk in the valley of darkness, I shall not fear. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Kaya kahit may asong gubat, hindi natatakot ang mga tupa. Hindi rin tayo matatakot ngayon sa VUCA. Sapagat, kung talagang tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi lang sa ating isip, kung hindi sa puso, hanggang sa kaliit-liitang himaymay ng ating pagkatao, ng ating katawan, yung VUCA pa rin, pero iba na ang pagkahulugan. Ang panlaban natin sa volatility, vision. Ginagabayan ka ng Panginoon. Sinasabihan ka kung ano ang iyong kahihinatnan. Who eats my flesh and drinks my blood shall not perish, shall not die, but will have life everlasting. So wala kang ikinatatakot dyan sa mga nangyayari ngayon. Pinapanumbalik ang ating lakas. Nanghihina na tayo ngayon. Akala natin 2021, pagdating ng 2021, ayos na tayo. Biglang dumami yung COVID-19 infections. Vision. Para to combat uncertainty, binibigyan tayo ng mabuting pastol ng understanding. Yung naunawaan mo, na ganyan talaga yan. Mahirapan ka lang kung wala kang mapa eh. Hindi mo alam ano patutunguhan mo. Eh yung Good Shepherd, sinasabi sa atin yan. So VUCA pa rin, instead of complex, we will be given clarity. Sabi ng Panginoon, who follows me walks not in darkness. Totoo yan, tanggapin nyo lang siya. Kasi nagtampisaw ako sa kadiliman ng kawalang kahulugan noong nasa college pa ako sa UST. Alam ko itong clarity. Alam ko yung paglaya na sasabihan ka ng Panginoon. Ganito gawin mo sa buhay mo. Pagkatapos, vision, understanding, clarity, agility. Agile,
maliksi, hindi tinatamaan ng slings and arrows of outrageous fortune, sabi pa ni Shakespeare. So yung buka na volatile, uncertain, complex, ambiguous, babaguhin ng mabuting pastol. Vision, understanding, clarity, agility. So we will not suffer too much from emotional distress and lack of meaning. We will discover our sense of purpose in the face of VUCA, volatile, uncertain, complex, ambiguous. Tingnan nyo na lang yung COVID-19. May surge, volatile. Hindi natin alam kung anong nangyari. May kaunti, nakanti lang ng kaunti, 15,000 ang ating infections. Mabuti na nga lang sa atin, kahapon sa India, 315,000 new cases, isang araw lang po yan. Pababaan na sana sila, tapos boom, biglang tumaas. Sa Brazil, ganun din. Sa Amerika lang bumaba dahil mayaman sila. Nakapag-vaccine sila kaagad eh. Pero pati yung vaccine, ambiguous pa rin yan. Hindi natin alam hanggang kailan ba ang effectivity niyan. May nagsabi, 6 months lang yan. Every 6 months, babakunahan tayo. Eh kung may variant pa na iba yan, 3 vaccine ituturok sa'yo. So naguguluhan talaga tayo ngayon. VUCA talaga ngayon. Politika, VUCA pa rin. Volatile. Kaunting kantiin mo lang dyan sa West Philippine Sea, magkakaroon ng World War III. Kasi yung China naman, atin yan eh. 1,500 kilometers mula sa kanilang teritoryo yan. Inangkin nila yung atin. Sinabi ng United Nations, nagparada ng 100 mga vapor doon. Pinuntahan ng Amerika, nagdala ng aircraft carrier at saka cruiser na may mga missiles. Mabuti na lang kumurap ang China. Kung hindi, magkakagira yun. Volatile. Andun pa si Kim Jong-un. Baka yan, hindi kukurap. Middle East pa. So sa politika, VUCA. Sa ekonomiya, VUCA din. Kaunti lang nakanti niyan, magkukulaps yan. Maraming mamamatay sa gutom pag ganyan. Kagaya nung nangyari sa Amerika noong 2008, pati tayo nadamay doon. Mabuti na lang, hindi naman tayo maraming investments, hindi tayo masyadong, ang dami ring nawalan ng trabaho na. Kaunti lang na ganyan. Susunod na lahat. We withdraw yung pera nila sa bangko, bagsak ang economic system. VUCA. So magdasal tayo ngayon sa misang ito na sana yung VUCA babaguhin ng mabuting pastol na magiging VUCA din, vision, understanding, clarity, agility. Maging maliksi tayo, hindi yung tinatamaan na tayo dahil kupad nating kumilos. Tapos magdasal din tayo ngayon na sana magiging totoo ang pagtanggap natin kay Jesus bilang mabuting pastol. Para, though I walk in the valley of darkness, I shall fear no evil, for you are with me. Grabe na freedom yan. Tapos, dasal din natin na mayroong mga mabubuting pastol. Pagdasal nyo yung mga seminarista. Download ninyo yung vocation video ng SBD, yung pagpaparaya, forward ninyo doon sa mga kabataang lalaki na walang ginagawa kundi mag-Mobile Legends. Sabihin ninyo, hindi namin tinatanggap pag hindi epic 5 stars dito sa Christ the King. Hindi, joke lang. Siyempre, may IQ test, may psychological test. Pag pumasa ka dyan, pati mga ALS, tatanggapin namin. Pati grade 11 at saka 12, tatanggapin namin ngayon. Mag-enroll kayo dyan. Pero, ang mahalaga, susubukan namin na yung aming mga seminarista magiging mabuting pastol din.
Kasi noon, nung wala pang paradigm shift, yung mga pare, dispensers of the sacraments lang karamihan Papakomunyon, nagmimisa, nagpapakumpisal, sacraments, na ganyan. Tapos wala na ibang gagawin. Mas grabe ngayon ang dapat gagawin ng mga pare. Mabubuting pastol, yung mga brothers, yung mga madre, yung mga leaders, yung mga lectors, lahat na nasa simbahan naglilingkod, pastoral council. Kailangan mabuting pastol din sila. Kailangan marunong sila na itong buka ay babaguhin na buka dahil sa pananampalataya sa banal na diwa ng katawang tao, naging mabuting pastol. Manalangin tayo ngayon na marami tayong mga pastol na magtuturo sa atin, mga magulang, mga teacher, mga shepherds din yan sila. Magtuturo sa atin ng vision, understanding, clarity, agility para malusutan natin itong COVID-19. Para malusutan natin ang darating na paghihirap dahil sa pagbagsak ng ekonomiya. Para malusutan natin ang mas matindi pang paghihirap dahil sa climate change. Pero hindi tayo magagapi niyan. Nahihirapan tayo. Pero naniniwala tayo. Do I walk in the valley of darkness? I fear no evil, for you are with me, the good shepherd. Sabay-sabay po nating ipahayag ang ating pananampalataya sa mapagmahal na Diyos, kay Jesus na mabuting pastol, sa Espiritu Santo at ang ating pag-asa sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinakos sa krus, na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng sambayanan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama, kay Kristo na ating dakilang pastol, sa Espiritu Santo na gabayan tayo. Manalangin tayo ng may pagtitiwala sa kanilang pag-ibig at ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at relihiyoso, patuloy nawa nilang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol, na laging kapakanan ng lahat ang hangad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naliligaw ng landas dahil sa kasalanan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, madama nawa nila ang pagmamalasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao,
Makamtan nawa nila ang kaningningang walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, atin ding ipidalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ginagabayan mo kami sa matuwid na landas. Bigyan mo kami ng kapanatagan ng kalooban sa kabila ng mabilis na pagbabago ng mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sumang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang mali sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maaasahan, at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay
ng sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang lahat ng nilikha, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay upang sambahin ang iyong pangalan. Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo na nag-utos pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga alagad, kumuha siya ng tinapay, nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ning paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyan natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginugunita namin ngayon ang kamatayan ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantala ang kanyang muling pagbabalik ay aming pinanabikan. Kaya bilang pasalamat, ngayon aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghaing ito. Tunghayan mo ang mga handog na ito ng iyong simbahan. Pagmasdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kasama ng Ina ng Diyos, mahal na Birheng Maria, kasama ng mga apostol, mga martir, at lahat ng mga banal na inaasahan naming laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawaan ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo si Onesto, lahat ng mga obispo at mga pari, at ang buo mong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng mga mananampalataya sa Shrine of Jesus the Divine Word na ngayon tinipon mo sa iyong mahal na harapan. Amang mauwain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao, lalong-lalo na ang mga namatay dahil sa pandemya, kasama ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pagmamahal sa iyo. Umaasa kami na magtatamasan ng iyong kaningningang walang katapusan, nadadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat kapag aming nasilayan ang iyong kagandahan, kami ay magiging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon at mabuting pastol, pahayag natin ng lakas loob.
tukso at iligtas mo kami sa lahat ng masama at iligtas mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin, Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Pangtastulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainya. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ni Kristo, ang mabuting pastol, sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito, katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang mabuting pastol na nag-aakay sa atin kahit na madilim ang kapaligiran. Mapapalan ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at ipinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
sola e vida plena nos da Dios, alegría en el cielo y en la tierra gozo y paz, porque Cristo ha vencido para siempre todo el mal. Con su gracia caminamos a la fiesta celestial. Ito ang mabuting balita na si Jesus muling nabuhay at wala ng kamatayan, ganap na buhay ang kanyang bigay. Nagsasayang kalangitan at sa luma'y kapayapaan, dahil sa tagumpay ni Kristo sa lahat ng kasamaan, sa bisa ng kanyang grasya makisaya sa kalangitan. Esta es la gran noticia que Jesús resucitó, que no hay muerte, solo hay vida plena nos da Dios. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, at kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat.
Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos mapagsawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Saints Arnold Johnson and Joseph Reyna Demitz, Ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Yumuko kayo tingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na tumubos at kumukup sa inyo pagundangan sa pagkabuhay ni Kristo ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon, ang mabuting pastol, ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.